talakayin ang tungkol dito sa 5 stages, mag-review muna tayo. Punta muna tayo sa anatomy. Okay, panoodin nyo po ito. Yan po yung itsura ng ating bato. Kung nakikita nyo dyan sa image, meron pong kulay pula, may kulay asul, at meron pong dalawang beans sa magkabilang side. So, yung nakikita nyo pong beans na kulay brown, yan po yung kidneys. Actually, kung ano yung nakikita nyong kulay, yung actual na makikita nyo, halos ganyan din na medyo mas dark lang ng konti. So, yan po yung itsura, no? Kung nakikita nyo po yan, yan po ay animation o parang cartoons o picture. Pero kung makikita nyo yung actual, ito po yung actual. Yan. So, kung mapapansin nyo po, di ba? Tulad na sinabi ko, medyo dark brown lang nga, no? Compare mo do sa image kanina. At ang laki niyan halos mga 5 inches o mga 11 to 12 centimeter. At yan ay dalawa, no? Itong pinapakita sa inyo, isa lang yan, pero dalawa po yan, isang kaliwa at kanan. Yung sa kanan natin, mas mababa ng konti kaysa dun sa kaliwa, kasi may space ng atay, kaya medyo tinutulak pababa yung ating kanang bato na medyo mas mababa. Okay. So, medyo yung iba sa inyo, baka kinakabahan. Ano ba yan? Okay. Ibalik na natin doon sa image kanina. Ayan, ito na. So, kung mapapansin nyo po, yung kulay pula, yan po yung ugat na tinatawag na artery. At yung kulay asul, yan yung tinatawag na ugat na tinatawag na vein. Mahalaga po yan dahil magkaiba po yung dalawang yan. Yung kulay pula, nagdadala yan ng mga dugo na may oxygen, dinadala sa iba-ibang parte ng katawan tulad ng kidney. At pag nandun na sa kidney yung dugo, parang sinasala. Inaalis lahat ng mga dumi niyan. Yung dumi, lumalabas doon sa nakikita nyong parang tubo pababa, no? Yung parang medyo cream o dark white, no? Yan po yung tinatawag na ureter. So doon dumadaan, papunta ngayon yung mga basura natin, papunta doon sa pantog para ilabas sa ating pag-ihi. Ngayon, yung kulay asul naman na nakikita nyo, yan yung vein. So, yung mga nasala na dugo, di pumasok dun sa kidney, no? Sinala na ng kidney. Inalis na yung mga dumi. Ngayon, malinis na yung dugo, babalik ngayon yan dun sa kulay blue, sa tinatawag na vein. So, pupunta ulit yan sa heart, kukuha ng oxygenation, sa baga, at iikot ulit yan, kaya tinatawag na circulation. So, paikot-ikot yan Okay. So, kung titingnan nyo po, bas maliwanag na paliwanag gagawin natin kung yung, for example, yung kidney na yan, ano ba meron sa loob niyan dalawang parang hugis na beans na yan. Okay. So, ito na po makikita natin. So, how do our kidney works? Paano ba gumagana talaga yan? Kailangan maintindihan natin yung paggana So, yung nakikita nyo po sa image, no? Yan po yung kidney, ureter, bladder. Kitang-kita nyo. Ngayon, kung palalakihin natin yung kidney mo, ganun po makikita nyo, nakalagay doon, no? Unang-una, blood is filtered and waste is removed. Yan ang pinaka-main function talaga ng kidney, no? So, papasok ngayon, yung pinapaliwanag ko kanina, di ba? Papasok ngayon yung dugo dun sa kidney para salain. Pag nasala na, yung dumi ilalabas niya doon sa may tubo pababa, which is the ureter, papuntang bladder. Yung asul naman, yung malinis na dugo ninyo na nasala na ng ating bato, babalik na naman ngayon yan sa circulation. So, yan po yan. So, ganyan yung paggana ng kidney. Ngayon, ano po yung mga function? Mahalaga din na malaman nyo, bukod doon sa paggana nito, ano naman yung nagagawa nito sa ating katawan? So, ito po yan. The main function ng ating kidney ay alisin yung mga waste products. So, remove waste products from the body. Inaalis din nito yung mga gamot na nagamit na ng katawan natin o tinatawag na metabolites. Okay. Binabalance niya yung tubig sa ating katawan, yung tinatawag na mga electrolytes. Okay. Then, gumagawa ang ating bato ng mga hormones na importante para ma-regulate ang ating blood pressure. Gumagawa din siya ng mga vitamina tulad ng vitamin D na tumutulong naman para matibay ang ating buto. So, siyempre, pag mahina ang ating kidney, mahina rin ang vitamin D, mahina ang ating buto. Then, kinokontrol ang ating kidney, gumagawa yan ng mga red blood cell. So, tumutulong yan para ang ating pulang sangkap ng dugo ay nasa ayos. Kaya karamihan ng mga nakita nyo mga
nagdadialysis, halimbawa, o kaya may mga problema sa bato, mababa ang red blood cell. So yan po yun. So ngayon, naintindihan nyo na yung function, naintindihan nyo na yung anatomy, himayin pa natin, gawin natin, biyakin natin. Tama ba yung term ko? Biyakin o hatiin natin yung kidney. So ganito po mangyayari. So pag cross section mo, ibig sabihin hinati mo sa gitna para tingnan mo kung ano yung nasa loob ng kidney, ito po makikita nyo. So hinati natin, imagine nyo na lang po, kasi ito ay parang picture, mahirap ipaliwanag ng actual na kidney. So ito pong nakikita nyo po, yan po yung kidney, nandyan sa may bandang kaliwa. So pinaliwanag ko kanina yung paano paggana niyan. Ngayon, pag kinuha natin yung parte na yan at pinalaki natin, yung nakikita nyong a part of that kidney, ang makikita nyo po yung tinatawag na nephron. So nephron ang tawag yan. Yan po yung functional unit ng kidney. Ibig sabihin, yan na talagang pinaka nagpapagana sa ating kidney, yung nephron. Functional unit eh. Ang nephron, ang pinakabuhay niyan, yung tinatawag na glomerulus. Yung nakikita nyo po, yan parang bilog na sa gitna. Yan pong glomerulus ay parang pinagkumpul-kumpul ng mga blood vessel na tinatawag na capillaries. So yan mismo, malaking nagagawa para i-filter yung ating dugo at ilabas lahat ng dumi sa ating pag-ihi. So, para hindi kayo ma-confuse, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Alam nyo po ba yung water filter? Ikinakabit na maliit na makina o device sa inyong gripo para lahat ng tubig na dadaan doon ay sinasala para paglabas doon sa gripo, malinis po ang tubig na pwede nyong inumin. Ipagpalagay nyo na yung mismong filter, kung dito sa kidney ang pinag-uusapan, yung glomerulus, ay punong-puno na ng mga lumot, bakterya, o mga kalawang, at halos hindi na makafilter, wala nang masala. So ang lumalabas na tubig ay madumi na o may lasa na. Ganon din po ang nangyayari sa ating bato. Once na itong glomerulus ay naapektuhan, ang tendency niyan, ang kidney nyo humihina ang function. So paunti-unti yan. Kaya ang basihan natin ng mga sinasabing stage 1, stage 2, then yung stage 3, nahahati pa sa stage 3A, stage 3B, stage 4, saka stage 5. Ang basihan natin dyan ay yung paggana ng tinatawag yung glomerulus. So ang examination na tinatawag doon ay glomerular filtration rate. So mahalagang malaman natin yung estimate glomerular filtration rate o yung GFR para malaman natin kung gumagana pa ang inyong bato o nasa ayos pa ang function nito. Yan. So, at least magkaroon lang muna tayo ng idea. Kasi madaling isabihin, may stage 1 ka, may stage 2. Pero bakit? Ano muna nangyari dun sa bato nyo? So, yan po ang aking trabaho. Ipaliwanag lang po sa inyo. Okay. Ngayon, mas himayin pa natin ng husto. Ito pong nakikita nyo ngayon, pinalaki po natin yung sinasabing glomerulus. So, yan po yung sinasabi ko kanina, glomerular filtration rate or GFR. Yan po ang test na dapat natin malaman kung ang ating kidney ay nagfe-fail na o hindi na gumagana na maayos. So, sa mga early stages, na-warningan ka na, nasabihan ka na, halimbawa, nandun ka pa lang sa, pag sinabi kasing stages, malalaman mo kung anong severity o lala ng kondisyon nyo. Bakit mahalaga naman, Dok, na malaman kung anong stage? Kasi ang gamutan ng doktor ay depende sa anong stage na meron kayo. Okay, so ipapaliwanag natin ang gusto yan. So ngayon, Dok, gusto kong malaman, kaano kahalaga ba itong GFR na sinasabi mo? Mahalaga po. Kasi karamihan sa atin, nagche-check tayo ng blood pressure, nagche-check po tayo ng cholesterol, nagche-check tayo ng blood sugar. Ang main goal natin ay, number 1, makaiwas sa heart attack o makaiwas na magkaroon ng problema sa mga ugat. Kaya tinawag na cardiovascular system, cardio, puso, vascular, ugat or blood vessel. So kung takot tayo na mataas ang cholesterol, mataas ang blood pressure, mataas ang blood sugar dahil pwede tayong magkaroon ng problema sa ugat at pwede magkaproblema sa puso, yung ugat na pinapag-usapan po natin, okay?
ay may kinalaman yan pati sa ugat na papunta doon sa kidney. So, importante. Dahil pag mataas pong blood pressure, mataas ang cholesterol, at mataas ang blood sugar, itong tatlong to, naapektuhan yung ugat nyo. Ang alam natin kadalasan, pwede ma-heart attack, pwede ma-stroke, pwedeng lumabo ang mata, pwedeng mabulag, pwede pong nangingitim po ang inyong paa, pwedeng nabubulok, pwedeng nawawala ereksyon, pero ang isa doon, pwede ka magkaroon ng kidney disease. At pag hindi nyo na agapan to, papunta tayo dun sa mga stages na pwedeng humantong sa stage 5 na papunta naman sa kidney failure. Ayan, so mahalaga yan. Ngayon, ang simpleng tanong, Doktor, paano ko malalaman ngayon yung function ng GFR ko o yung glomerular filtration rate? Paano ko malalaman kung ilan yung porsyento? Ito po yan. Usually, ang doktor magpapaliwanag. Okay, may computation po yan. Meron pong babasihan ng doktor nyo. Unang-una, magre-request ng doktor ng mga lab tests. So, ano yung mga laboratory test na pinagagawa? Lalo na gusto natin malaman kung meron kang chronic kidney disease. Pag sinabi mong chronic, matagalan. Pag sinabi mong acute, ura-urada, biglaan. So, pag chronic, dahan-dahan yan na, medyo humihina na yung function ng kidney mo. Base dun sa tinatawag na estimated glomerular filtration rate. Okay, so ngayon, ano yung mga test? Ito po. Number 1, yung pinaka-common, maaari mag-request ang doktor ng urine test lang. Yung simpleng urinalysis o pag-kolekta lang ng ihi nyo, preferably, dapat ang ihing kinolekta yung umaga. Yung pinakamaganda, yung umagang ihi at yung midstream. Pag sinabing midstream, hayaan mo munang lumabas yung mga unang ihi, yung gitna ang kunin nyo, midstream ang tawag doon. Bakit? Kasi yung unang ihi, minsan mas may mataas ang tsansa na magkaroon ng bakterya. Compare mo doon sa may midstream na mas medyo malinis-linis. So, it will represent yung mas accurate na resulta ng inyong urine analysis na tinatawag. Okay. Then, ano tinitingnan doon sa urine test? Yung protina. So, kung kayo po'y nagpa-urine test, baka nagtataka kayo, bakit may nakalagay na +1 protein, +2, +3, +4, o kaya positive albumin. Ito po yung protina sa ihi. Okay, mamaya papaliwanag ko yan further. Yung pangalawang test na i-request ng doktor ay yung tinatawag na creatinine. Creatinine ay blood test po yan, kinukunan kayo ng dugo. At ang creatinine test po, hindi naman nangangailangan ng fasting. So, pwedeng anytime kunan ka ng creatinine blood test. Okay? So, yung dalawang yan ay more or less magkakaroon ng idea sa urinalysis, pag may protina, magdududa na yung doktor na may something wrong with your kidney. Baka may kidney damage. Doon naman sa creatinine naman, kaya inaalam to kasi magbibigay ng estimate kung ilan ang inyong GFR or glomerular filtration rate, yung aking binabanggit kanina. So, mahalagang malaman yung creatinine nyo kasi doon natin pwedeng ibase kung ilan ang inyong estimated or estimate glomerular filtration rate. Okay. So, unahin muna natin sa creatinine. So, ang creatinine, ang normal range, ito po. Pag lalaki, iba po ang normal kaysa sa babae. Usually, mas mataas ang range na tinatawag or pagitan. No? So, pag lalaki, 60 to 110 micromold per liter o kaya 0.7 to 1.2 milligrams per deciliter. Ito, pinaliwanag ko na to doon sa aking lecture tungkol sa creatinine. So, balikan nyo po Balikan nyo po yung aking lecture na kung mataas bang inyong creatinine nyo, ano bang mga dahilan, at pinaliwanag ko doon. So, pag babae naman, 45 to 90 micromold per liter, at pwede rin siyang 0.5 to 1.0 milligrams per deciliter. So, yan yung normal value. Okay, mahalagang malaman niya mga detalye na yan. Bakit? Kasi binanggit ko kanina na base sa creatinine nyo, magkakaroon ng idea yung doktor kung ano po ang inyong estimate glomerular filtration rate o paano malalaman kung maganda pa yung function ng inyong bato. Okay. So ngayon ang tanong, Dr. C, pwede ko bang malaman nang hindi ako nagpapa-blood test kung ano ang aking creatinine level? Hindi po. Doc, meron ba akong mararamdaman kung tumataas ang creatinine level ko? Hindi rin po. Bakit? Kasi po,
hindi lahat ng tao na mataas ang creatinine, meron pong nararamdaman. Meron nga akong pasyente, 400 plus ang creatinine niya, pero wala siyang naramdaman. Pero candidate na siya for dialysis. Doc, sabi niya, paano nangyari yun? Wala man akong naramdaman. Hindi po binabase sa pakiramdam. Mas masama nga yung may nararamdaman ka kung tutuusin. Pero may mga pasyente na asymptomatic. Mataas ang creatinine, asymptomatic. Pero mapapayuan sila na, maghanda ka na, baka humantong tayo sa dialysis. Base sa kanyang creatinine level. Pero gusto kong ilinaw, importanteng pakinggan niyo itong paliwanag ko. Dahil, maaring first time ka nagpakuha ng creatinine mataas. Pero, nung inulit, wala ka namang ginawa. Nag-dieta ka lang, exercise ka lang, wala kang ininom na gamot. Pero nung inulit yung inyong creatinine test after ng ilang linggo o isang buwan, maaaring bumaba na. Bakit? Dahil nabanggit ko kanina, meron pong tinatawag na chronic kidney disease. At may tinatawag naman na acute kidney disease. Pag sinabi mong acute, ora-orada, hinalimbawa ko to. During hazing, binugbog, ginulpi, tinira ng tinira yung kanyang binti, pinadel. Dahil sa sobrang bugbog ng laman, nahirapan ng kidney. Dahil lahat ng dugo mo dumadaan dyan sa kidney hanggang sa yung kidney mo bumigay, tumaas ang creatinine mo pero panandalian. Sineswerte kung nakarecover. Pero pag malas-malas talagang napadel ng todo, pwedeng ikamatay. Kaya karamihan ng namamatay sa hazing because of acute renal failure. Kung saan-saan, bigla na lang, nag-shutdown yung kidney. Patay yung tao. Okay, tandaan nyo po yan, mahalaga yan. So ngayon, basihan ba pakiramdam? Hindi. Pwede bang malaman na walang blood test? Hindi rin. So kailangan i-blood test. Bagamat, ang mga doktor naman, pag nakita yung pasyente, at may mga signs and symptoms, may history ng kung ano-anong sakit na pwedeng magpahina ng bato, clinical eye, pag tiningnan mo lang, more or less masasabi mo, mukhang humihina kidney. Itsura, maputla, nangingitim, dry yung skin, makati, nagmamanas, nahirapang huminga, madaling mahilo, wala sa sarili, blanco minsan. Yan ay maaaring mga senyales lang na mataas ang inyong creatinine at mababa ang inyong glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate. Yan ha. So binigyan ko na kayo ng idea. So, Doc, anong dapat kong gawin para malaman ko? Ang computation para malaman natin yung glomerular filtration rate ay ginagawa ng mga doktor base sa creatinine nyo. Pero alam nyo po ba na may mga computation yan? Pero to give you an idea, just to give you an idea, meron mga standard na bilang. 140 minus yung edad nyo times 1.2 kung ikaw ay lalaki. Kung babae naman, 140 minus edad nyo times 0.85 kung ikaw ay babae. Yan dapat ang normal na glomerular filtration rate. Sumasabit. Glomerular filtration rate o GFR na lang. Yan. Pero para hindi kayo mahirapan magbilang, tuturuan kayo ng pinakasimple. Ito po pinakasimple. Lahat naman tayo marunong mag-Google, di ba? Marunong ba kayo mag-Google? Sabi nila, Doc, it's not Google, it's Google. Okay, sige, Google. Google tayo, Google. Ito po, tuturuan ko kayo. Ayan. Pwede niyong i-search itong mga medical, parang medical, pero letter C sa dulo ha. Ibig sabihin, medical calculator. So, nakalagay po dyan, no? Ano yung creatinine na nakuha sa dugo nyo? I-type nyo dyan yung value. Ano ginamit mo? Yung milligrams per deciliter o yung micrograms or micromole per liter? Ilagay nyo lang dyan. Tapos, sasagutin nyo lang yung mga tanong. Okay, ito pa isa. U-kidney. Nakita ko rin po ito sa Google. Google. Yan. So, lalagay mo lang yung edad mo. Lagay mo, babae ka ba, lalaki, lahi. Nakalagay dyan kung Amerikano ka, Hispanic o kaya Asian, dilagay mo Asian, di ba? Tapos, pag pindot mo ng calculate, lalabas na kagad yung kung ano yung bilang ng inyong estimated GFR. Ito pa isa. CleanCal. Yan. Creatinine Clearance Calculator. Estimate Glomerular Filtration Rate. Nakasulat na lahat eh. So, just fill up the blanks.
age, gender, race, o non-black and black, o saan ba kayo? Sa black ba kayo? O non-black? O kayo nang bahala. Okay? Ito pa isa, ang dami naman eh. Use your GFR calculator. Age, nakalagay doon yung anong resulta ng dugo ninyo, yung creatinine, then click mo lang yung male ka o female, then Asian African ka ba? Hindi eh. Kung Pinoy ka, o di lagay mo no. Diba? So ngayon, kung anong lumabas, lumalabas na yung resulta. Saan ka naman makita? Ganun na kasimple ngayon. Dati compute ka pa. Ngayon, dyan na lang. Maski mga doktor, yan ang ginagamit na ngayon. So ngayon, lumalabas doon. For example, nakalagay doon 100 o 110 ang result mo. Di ibig sabihin, very good. Bakit very good? Kasi ito po ang stages of kidney disease. Yan. So there are 5 stages. Binanggit ko po kanina, di ba? So yung 5 stages, tingnan nyo po. Ang dali-dali na maintindihin. Stage 1, 90% or more. Yan ang percent ng kidney function nyo base dun sa tinatawag na glomerular filtration rate. So pag sinabing stage 1, normal pa ho yun. Huwag kayong matakot. Lalo na pag ang edad nyo ay nasa 40 and above. Pag ang stage nyo ay 90 and above, normal po yan. Walang problema. Ang ganda niyan kung 60 years old ka tapos 90 rin yung function ng kidney mo, 90%. Very good po yan. Yan ang stage 1. 90% or more. Stage 2, nakalagay 60 to 89. Ayos pa rin naman. 60 to 89, ayos pa rin naman. Pero pag ganyan, may mga pag-iingat na tayong gagawin. Ang unang factor kung bakit nagiging stage 2, number 1, edad. Yan. Number 2, yung mga sinabi ko, high blood, diabetes. Okay. Then stage 3, yan yung 30 to 59. Nasabi ko kanina, ang stage 3 na hati sa 3A tsaka 3B, di ba? So, anong difference ng 3A tsaka 3B? Ang 3A, siya yung nasa 46 hanggang 59. Ang stage 3B, siya yung 30 hanggang 45 o 44. Yan. Tingnan nyo ngayon yung stage 4. Pag nakalagay stage 4, andyan na. So, 15 to 29% na lumabas doon sa bilang nyo. Yan yung tinatawag na estimated GFR. Tingnan nyo pong nakalagay, kidney function is very low. Ibig sabihin kung nasa 15 to 29%. So, treatment for kidney failure may be needed soon. Yan, nako, yan na yon. Then, tingnan mo na yung stage 5, 15% and lower. So, kung ang lumabas dyan sa computation nyo ay less than 15%, ibig sabihin niyan yung kidney nyo hindi na nakakalabas ng mga dumi sa inyong katawan. So, pati yung mga tubig na sobra, hindi niya nailalabas. Kaya nagkakaroon ka ng kidney problem. Andiyan na yung mga tinatawag na azotemia o mga lason sa dugo. So, ito po yung tinatawag nating kidney failure, stage 5. So, ang tanong, Doc, anong gagawin? Kasi pag stage 5 kasi, yan na po yung talagang kinakailangan na mag-undergo ng dialysis. Yan. At eventually, magkaroon ng kidney donor para ma-kidney transplant. So, yan yung mga options. So, yan na. I-review nyo ulit. Stage 1, Stage 2, yung 3A, saka 3B, na hinati lang natin yung 45 pataas hanggang 59, tapos 30 to 44. Then, Stage 4 and Stage 5. So, pag Stage 1, nothing to worry kung tutusin. Pero Stage 2 and Stage 3, medyo nagpapakita na ng slow decline sa inyong function ng kidney. Okay. So, yan yung simple. Ngayon, very important to po. Tandaan nyo po ito kung kayo po'y adult. Siyempre, ano pang adult? Masasabi mo, 21 and above, adult na yan, di ba? So, kung kayo po'y adult, ang normal na glomerular filtration rate or GFR ay 90 and above. So, pag kayo po ay nasa 60 to 89, yan po yung mga medyo ingat na, no? Bagamat walang sign of kidney damage, maaaring nagpapakita ng kahinaan yan. So, mawawarningan ka na ng doktor. O, hinay-hinay na sa pag-inom ng mga gamot, lalo na yung ibuprofen, yan po ay nakaka-damage ng kidney. Kung mahina na kidney nyo, hinay-hinay lang sa pag-inom yan. Huwag araw-arawin. Huwag gawin vitamins, mga lolo. Ginagawang vitamins na yun ng mga lolo, tsaka lola, Okay. So, nabibigyan ka na ng warning. Ngayon, kung ang resulta mo, 60 to 89, okay pa naman.
Pero pwede naman magkaroon din ng early kidney disease yan dahil kung may nakitang protina sa ihi. Dahil nabanggit ko kanina, pag nag-urinalysis kayo at may protein, nakalagay plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, usually hanggang plus 4 lang naman yan, may kidney damage po tayo. So, hindi natin pwedeng hayaan. Okay? Ngayon, kung 60 and below, lalo na kung ito'y kinuha ng 3 buwan na magkakasunod, puros mababa sa 60, ibig sabihin niya meron na kayong moderate to severe chronic disease. Okay? Tandaan nyo moderate to severe chronic kidney disease. Kung basta 3 months ka kinuna na puros below 60. Kasi binanggit ko kanina, di ba, posible sa isang buwan mataas, kinabukasan na sumunod na buwan, normal na. So, ibig sabihin nun, meron ka lang either dehydration. Tandaan nyo to, mga senior. I-note ko, very important to. Minsan, dehydration can increase your creatinine. So, kulang sa tubig, hindi ka uminom ng sapat na bilang ng tubig, pwede po kayong magkaroon ng pagtaas ng creatinine. Pero nabanggit ko kamakailan na maraming nagbabash sa akin. Sabi ko, uminom na maraming tubig, pero delikado din sa mga ibang tao. Bakit? Kasi nga kung may kidney failure ka na, hindi ka na pwedeng uminom ng maraming tubig. Linilinaw ko po ito. Ang pinag-uusapan natin doon yung sobrang inom ng tubig kung kayo po ay may mga problema tulad ng nabanggit ko, kidney disease. Kung lulunodin mo yung sarili mo, hindi ka naman makaihi. Ano mangyayari? Magkakaroon ka ng pagbagsak ng sodium nyo sa katawan, hyponatremia. At delikado po yun. Pati pagtibok ng puso nyo hihina. Pati kayo mismo manghihina. So yung mga iba na tinignan lang yung title, hindi naman pinakinggan yung lecture, ang gagaling po muna, minsan nagsasalita kayo, nagko-comment kayo, hindi naman yung pala inintindi, nahalata tuloy na yan. Hindi ko na sasabihin yung word, ha? Hindi ko na sasabihin. Okay. So ano pa ba? Basta tandaan nyo po ito. Basta 15 ang inyong GFR, 15 and below, talagang kailangan nyo po talaga mag-kidney transplant o mag-dialysis. Okay? So, that's very important. So, to summarize, ito po, kidney disease, nakalagay po dyan, no? Sa nakikita nyo, kidney failure, basta below 15, kulay pula. Kidney disease, nandun sa kulay dilaw. Normal, basta nandun ka pa sa 60 to pwede above 60, okay pa yan. Pero, syempre, ingat na. Pero, the best talaga, 90 and above. Kung 120 pa, mas magaling. So, ano yung nakaka-apekto sa GFR nyo or glomerular filtration rate? Siyempre, edad. Mas may edad, mas bumababa ang function ng kidney, which is understandable naman, di ba? Pero, pag bumaba yan, may mga iba naman, di ba? Tumanda ka ng 80 anyos, pero ang function niya, nandun pa rin sa pagitan ng mga 60 to 90. May iba, 45 to 55, still okay pa rin yan. Wala naman dapat gawin. Ingat lang dun sa mga ibang sakit na dapat natin makontrol. Okay. Then, paano gagawin ngayon kung abnormal ang GFR niya, mataas? Anong gagawin? Siyempre, talk to your doctor. Yung doctor niya mag-a-advise sa inyo. Aalamin ngayon ng doktor kung ano yung mga test na dapat pang gawin. Bukod sa urine test, pwede mag-advise yung doktor ng mga CT scan, titingnan yung mismong itsura ng kidney, CT scan o kaya ultrasound or biopsy. Sa biopsy, hindi po ginagawang biopsy para malaman kung may cancer ang isang tao. Hindi para sa cancer lang ang biopsy. Pag sinabing biopsy, kinukuna mo ng laman, tinitingnan mo doon sa laboratorio, ginagawa ng pathologist, sinisilip, tinitingnan kung ano yun. So, akala kasi ng tao, pag sinabing biopsy, cancer kagad. Hindi po. So, biopsy, para malaman yung inyong muscle o yung inyong kidney, yung mismong structure ng kidney. Kung mahina ba ang muscle ng kidney o mahina yung kidney, may structural problem, dun nalalaman. O kaya may kidney damage. Yan. Kasi may marami tayong misconception. Pag sinabing biopsy, nakakatakot ba cancer? Hindi po ganun yon. Okay. Then, other than that, ano yung mga risk factor? Ito po. So, what are the risks na mas malaking tsansa na magkaroon ka ng kidney disease? Number 1, may diabetes. Number 2, may high blood pressure. Number 3, may family history of kidney disease, may lahi, okay? Usually, pag sinabing lahi, tatay, nanay mo at kapatid. Hindi kasama ang ang asawa. Hindi mo naman lahi ang asawa mo di ba? Sabi ko nga sa isang lecture ko, ang asawa hindi mo lahi yan. Hindi mo, kaya kung siya may high blood o may diabetes siya, hindi nangangahulugan magkakaroon ka rin. Hindi mo kaano-ano yan. Pinakasalan mo lang yan talaga para alagaan, mahalin, pakainin, ganyan.
Pero hindi talaga kamag-anak yan, okay? So, okay. Anyway, so other than that, yung age, over 60 years old, mas mataas ang tsansa na mataas din ang inyong pagkakaroon ng kidney disease. Lahi, sa mga lahi, yung mga American African, American Indian, Hispanic, at Asian kasali. Napansin nyo yung Asian, andun ang Pinoy. Ngayon ang problema, bakit ang dami dito sa ating may kidney failure sa Pilipinas? Ang dami, alam nyo bakit? Ang pagkain kasi natin puros maalat. Sa tingin ko, sa mga nationality, ang Pilipino, dito sa Asia ha, ang Pilipino, ang pinakamaraming mahina ang kidney dahil sa pagkain na maalat. At kung anong probinsya pinakamarami? Nako, Ilocos. Nalaman nila mahilig daw sa Bagoong, mahilig daw sa mga bagnet, yung mga ganyan. So sa Ilocos, mas marami ang napansin kong pasyente na medyo tumataas ang kanilang creatinine. Pag hindi natin naagapan yan, magkakaproblema. Okay? Then, bukod dyan, ano pa mga dapat natin alamin? Can treatment help na maiwasan na magkaroon ng kidney failure? Yes, makakatulong yung mga treatment pero hindi treatment mismo do sa kidney failure o sa kidney weakness o panghihina. Ang tinitreat mo yung dahilan ng problema, which is yung nabanggit nga natin, mga hypertension at iba-iba pa. So, very important na makontrol natin ang blood pressure. Very, very important. So, ano yung mga dapat nyong gawin? Ito yung mga dapat nyong gawin, hindi yung dapat nyong inumin. Okay? Number 1, pag-usapan natin ang lifestyle changes o healthy lifestyle to prevent kidney disease. Siyempre, pag overweight, bawas timbang. Nahirapan ang puso, nahirapan magdaloy ang dugo nyo sa buong katawan. So, lose weight if you're overweight. Number 2, exercise regularly. Yung tamang exercise base sa sakit nyo, ha? Siyempre, hindi ka naman magtatatakbo at talon kung may edad ka na at may arthritis, di ba? Number 3, do not smoke. Nako, tigil na po yung mga naninigarilyo at walang magandang idudulot yan. Number 4, make a healthy food choices. Kumain ng tama. Iwasan na yung mga maalat, junk food at kung ano-ano pa. Bagoong, patis, toyo. Ay nako. Instant noodles, processed food. Yan. Drink enough water. Use only medicine, vitamins, and supplements prescribed by your doctor. And visit your doctor regularly para na monitor po kayo. Kasi iba sa inyo, pag sinabing doctor, balik ka next month ha, akala yata kwinakwartahan kayo. Akala nyo, babalik ako para babayad na naman ako. Hindi po. Hindi lahat ng doktor ganyan. Ako po, pinapabalik ko dahil gusto ko malaman ano nangyari sa binigay ko mga gamot o mga payo ko, mga supplements man, ano nangyari. Kaya ako pinapabalik. Okay? Kaya pa nag-follow up sa akin, walang bayad. Aba, walang bayad. Kasi gusto ko malaman ano yung epekto di ba? Pero ang follow up, kung sinabi kong bumalik ka after 2 weeks, bumalik ka after 1 month, yun ang follow up. Wag naman kayo mag-follow up after 5 years o after 3 years. Hindi na follow up ang tawag doon, di ba? Okay. Then, ano nga yung mangyayari, Doc? Dahil napansin ko, ang aking GFR, mababa. 10 lang, 12 lang, anong gagawin ko? Ito na po yun. Ang tawag na po dyan, kidney failure. So, some people with chronic kidney disease, kasi tawag mo lang chronic kidney disease, mula stage 1 hanggang stage 4. Pag stage 5, pag below 15 na po yung GFR nyo, ang tawag dyan, kidney failure na po. Okay. Ngayon, pag chronic kidney failure na, matagal na humihina, kailangan na po natin mamili dito. Hemodialysis o peritoneal dialysis. So, yan po yung tinatawag na dialysis. Dalawang klase. Baka nagtataka kayo. Doc, ano naman ang difference ng dalawa na yan? Well, unang-una, ang dialysis nakakatulong para longer life. Tapos hanggang makakuha ng donor or kidney transplant para masustain natin yung buhay. Pero ito, makakatulong talaga to. Kasi yung iba ayaw magpa-dialysis, hirap na nakikita natin. Hindi makahinga, hilong-hilo, lambot na lambot. Pero pag na-dialysis po kayo, eventually gumaganda Naaalis kasi yung basura sa katawan niyo, mga toxic waste naaalis. So, pag nag-hemodialysis po tayo, may makina po na kinukuha yung dugo nyo, parang linilipat natin doon, temporary, sinasala, linilinis, at ibinabalik ulit sa'yo. So, meron tayong, yan nakikita nyo. So, may dalawang parang tube dyan, di ba? So, pabalik-balik yung dugo, pero linilinis mo na ng makina, tapos ibinabalik din sa'yo yung dugo nyo. Yan po yung hemodialysis. Pero ito, usually, ginagawa to sa
sa mga center, no? Sa either kidney center o kaya mga kidney institute o kaya sa hospital setting to. Hindi po ito pwedeng gawin sa bahay unless mayaman ka, bibili ka ng machine, no? Which is nagagawa naman kung tutuusin. Pero yung isa naman, tinatawag na peritoneal dialysis. Ito naman, sa peritoneal dialysis, yan, nakikita nyo po sa picture, ang purpose po niyan, parang linilinis yung dugo nyo, pero hindi na linalabas yung dugo nyo. Ang naglilinis po niyan, yung mismong loob ng inyong lining ng stomach, sa loob ng tiyan. So, meron lang pinapasok na mga parang panlinis, dialyzer, pinapasok dyan, tapos ililalabas din. So, linilinis sa loob, nananatili yung pinasok na parang panlinis sa loob, then lalabas nyo rin. So, hindi na lumalabas yung dugo nyo. So, yun ang pagkaiba ng dalawa. Yung peritoneal dialysis, usually, ginagawa sa home setting. Ayan, pwedeng araw-araw, nakakabit ng ganyan, linilinis ka araw-araw. Pero ang doktor na nephrologist, siya po ang spesyalista sa problema sa sakit sa bato. Nephrologist. Okay. So, ang nephrologist ang mag-advise kung ano nababagay sa inyo. Kung pwede kayo mag-hemodialysis o peritoneal dialysis, depende siguro sa kondisyon nyo at depende sa situation. Bakit situation? Kasi ang peritoneal pwede sa bahay. Okay. So, yan po yan. Ngayon, lastly, Doc, ano yung talagang tuluyan na gagaling talaga ako? Yung back to 100%. Ito lang po ang pwede. Kidney transplant. Yung kidney transplant is an operation to replace damaged kidneys with a donated kidney. So, papalitan mo ngayon yung kidney yung na damaged na, hindi na gumagana, papalitan natin ng isang kidney na dinonate sa inyo na kailangan kamag-anak nyo o kaya friend na na-cross-match na tingnan na kung ito'y compatible sa inyo. Yan lang po ang pwede. O kaya yung mga organ donor. Meron po mga tao nagsasign up ng organ donor na once na may nangyari na aksidente sila, pwede nyo kunin yung organ nila at ibigay sa nangangailangan. Okay? So, malinaw po ba ang paliwanag ko? Sana po dahil ako'y hindi nephrologist. Pero pinaliwanag ko lang doon sa basic lang na dapat maintindihan ng lahat.